Hi guys, what's up and welcome to my safe space. And for today's video, we are going to talk about the main tourist attractions, all the things you need to know, and all the things that you can do while visiting Bangkok, Thailand. So first things first, disclaimer, lahat ng mangyayari, lahat ng sasabihin ko, base ito sa aking personal opinion, personal experience. So, it's totally up to you guys sa inyong discretion kung susundin nyo to or hindi. Pero definitely, I just want to help my other fellow travelers na makagawa ng mas madaling itinerary. So, let's go! Unang-una, yun nga, alam naman nating lahat na napaka-rich ng culture and history nila sa may Bangkok. Kaya naman yung mga turista, gusto nilang ma-explore at ma-experience kung ano ba yung makikita sa mga templo nila doon. So, para sa akin, meron akong top 3 na isasuggest sa inyo guys na pwede ninyong puntahan as a first time traveler sa Bangkok. Unang-una is yung Grand Palace, yung Wat Pho, and yung Wat Arun. So, bibigyan ko kayo ng madaling commute kung paano kayo makakapunta doon. From personal experience, guys, ang ginawa ko nung pinuntahan ko yung mga templo is sumakay ako ng Chao Phraya river boat na half on and half off. Okay? Kasi para sa akin, ano siya, convenient, accessible, and of course, kasama nun, ma-enjoy ko na rin yung view ng Chao Phraya. So, paano ba kayo pupunta doon? Saan ba ako bibili? Okay, so ganito yung itsura niya guys. Ito, namimigay sila ng Chao Phraya Tourist Boat Hop Guide. Okay, so madali lang siyang puntahan. Anywhere sa Bangkok, hanapin nyo yung Sapan Taksin. Okay, Sapan Taksin BTS Station. From there, onting lakad lang, and then makakapunta na kayo dito sa may Saturn Pier. Dahil itong Saturn Pier, parang ito yung pinakasimula netong hop-on and hop-off boat. So, ito, naa-avail to nung time ko for only 150 baht. Unlimited na yon, bahala ka na magpabalik-balik, and good for one day. So, kung nakakuha na kayo neto, para sa akin, mas maganda mag-allot kayo ng one day para lahat ng pier, mababaan ninyo. Tapos, kung titignan mo kasi dito, 'di ba? Yung mga former na vlogs na napanood ko, nag-ferry sila papunta ng Wat Pho. Okay, sa may Tat Yen or N8. Pero nung time ko kasi sarado siya. Sarado yung N8, sarado yung parang pier doon. So kami, binaba kami sa may Wat Arun. Una yung madadaanan guys, pag galing kayo sa may Saturn Pier is yung Wat Arun na templo. And yung Wat Arun na templo, meron siyang entrance fee. Yung entrance fee niya is 100 baht. And of course, bukas ang Wat Arun from 8:30 AM to 6 PM. So after nun, di ba tapos ka na sa Wat Arun? Tapos ka na sa Wat Arun. Ang next naman na madadaanan ninyo guys is N9. N9 or Tat Chang. So, itong Tat Chang, tandaan nyo to kasi nandito yung Grand Palace. So, itong Grand Palace guys, meron siyang entrance fee na 500 baht per person. Okay, 500 baht per person. Tapos, malaki talaga siya. Ayan, malaki talaga siya guys. Okay, so ang tip ko sa inyo guys, kung mamamasyal kayo dito sa Grand Palace, same procedure pa rin, mag-dress kayo ng maayos, bawal yung mga revealing na damit, bawal ang shorts, kasi nga, meron naman doon mga upahan na mga parang pantalon, ganyan, pero kung ako, mas makakatipid ka kung naka-ready na talaga yung damit mo. Sa lalaki, ganun din ha, bawal din ang shorts. So, dapat medyo naka-pajama kayo. Kaya usong-uso sa Bangkok yung mga parang pants, yung mga elephant pants, elephant pants. Ayan. And second, magdala kayo ng tubig and electric fan. Okay? Yung mga mini fan or kahit pamaypay man lang. Kasi nga, mainit talaga, guys. Malagkit sa pakiramdam, tas ang lawak ng lalakaran mo. So, mas maganda prepared kayo. Lalo na kung meron kayong mga senior na kasama, tamang pacing lang para malibot ninyo yung buong Grand Palace. And open siya from 8:30 AM to 3:30 PM. So, kung nagpaplano kayo ng itinerary ninyo, ayan, sinabi ko na yung oras, pwede nyo siyang puntahan. And yung 500 baht na yon, inclusive na yon sa Queen Sirikit Textile of Museum.
So, magkasama na sila, naka-combo na sila. So, kung pupunta kayo ng Wat Pho, guys, ang bababaan nyo ulit is N8 or Tat Yen. Pero kasi nung time ko nga, sa Wat Arun yung parang drop-off nung pier, nakasara siya mismo dun sa Wat Pho, ganyan. Kasi, nung nagbabasa ako ng mga vlogs, ano siya, magbabangka ka ng small boat para mag-cross dun sa dalawang palas. Additional details sa Wat Pho. Ang Wat Pho, ang opening hours niya is 8:30 AM to 6:30 PM. Dun mo makikita yung Buddha na nakahiga, okay? And meron din siyang entrance fee na 200 baht. Tapos, tip lang, meron ditong parang massage place sa area na to. Hanapin nyo na lang kung saan banda doon. Pero yung massage place, hanggang 5 PM lang. Tapos, kung gusto nyo pala mag-MRT, pwede rin kayo mag-MRT papunta sa Wat Pho. Ang bababaan ninyo is Sanam Chai na station. Bukod doon sa tatlong templo, ano pa ba yung ibang temples na meron sila? Wat Trimit na Buddha or yung Golden Buddha, kung pupunta kayo doon naman siya sa may Hua Lampong Station, Erawan Shrine. So, itong Erawan Shrine, malapit siya sa BTS na Chitlom Station. So, ayun lang guys. Yun lang muna yung mga maitutulong ko sa inyo sa ating Temple Historical Tour. Ano pa bang meron dito sa may hop on and hop off na na trip mo? So, kung makikita mo guys, dito sa From Saturn Pier, pwede ka rin pumunta ng Icon Siam. And yung Icon Siam, isa yun sa parang, ang feels niya sa akin ha, in equivalent dito, is parang MOA. Kasi para siyang bay, tapos may mga kainan. Pero dun kasi guys, social yung mga bilihan ng mga, mga bag, ganyan. Kasi lahat branded. Kung via BTS train naman, yung pupuntahan nyo, Gold Line naman yung sasakyan nyo guys. Malapit siya sa Charoen Nakhon Station. Okay, hindi ko alam kung tama yung bigkas ko, pero isulat ko sa taas yung station na babaan nyo kung gusto nyo sa Iconic Siam via train. Kung halimbawa gusto nyo palang pumunta sa Asiatic, meron din sila free boat from 4 PM to 11 PM. Free admission lang guys yung boat doon. And nung time ko kasi, pag pumasok ka ng Asiatic, ang team niya is Disney. So, depende, nag-iiba-iba sila kung ano yung team nung Asiatic na pupuntahan ninyo. Kung gusto niyo ng mga nightlife, eto, hindi ko rin siya napuntahan, pero hopefully guys, kayo mapuntahan ninyo. Kagaya ulit ng sinabi ko, dun sa may hop on and hop off, sa dulo nun, 'di ba Saturn Pier yung una? Yung dulo nun, pag pupunta kayo ng Khao San Road, pwede rin dun kayo bumaba. N13, okay, kung magbo-boat kayo, N13 Fra Artit. Okay, Fra Artit. Kasi yung Khao San Road, andun yung pwesto ng mga backpackers. And makikita mo doon yung mga cafe ng yan. So, additional information lang guys kung gusto nyong i-try. Yung next naman natin is shopping, 'di ba? Napakaraming shopping malls na pwede ninyong i-explore sa Bangkok. Nung time ko, malapit lang kasi yung tinulugan ko sa may BTS National Stadium. As in, walking distance lang. So, ako, nung time ko, lagi akong nasa MBK Mall. Yung MBK Mall, para siyang Green Hills. Okay, parang ganun yung vibes niya. Green Hills vibes. Mura rin, may mga wholesale, ganyan, pwede kang tumawad. Meron din silang food court. So, yun yung unang mall na isasuggest ko sa inyo guys, MBK Mall. Tapos, sa may gilid nun, pagkatawid mo nung dun sa, malapit sa may bridge, parang siya, merong Don Donki. Yung Don Donki, mabubudol ka talaga guys kasi siya, Japanese store. Tapos sobrang daming cute na mga bagay, pati yung mga cute na pagkain. Andun lahat Don Donki yung pangalan, ang laki. Tapos 24 hours. Malaki ang Bangkok. Pero para sa akin, kung magstay ka tapos gusto mong masyal, sa Siam ka magstay. Kasi andun ang mga malls. Andun ang Siam Center. Okay? Andun ang Siam Paragon, okay? Andun ang Siam Square,
Tapos, andun din ang Bangkok Art Museum. So, ang Bangkok Art Museum, guys, for free lang ito. Walang entrance fee. Pwede kang mag-explore doon kung gusto mong makita yung mga artists na locals. Additional notes, doon pala sa may Siam na area. Andun din ang Sea Life Bangkok, ang Madame Tussauds, and yung Siam Discovery Center. So, kung gusto niyo ng, halimbawa, may mga kids kayo nakasama, pwedeng yun yung mga activity na idagdag ninyo sa itinerary ninyo. Yung next naman is may Pratunam area. Etong Pratunam area, guys, hindi ako dito nakapunta kasi sobrang kulang na ng time. Dahil nga ng time ko nanood ako ng concert. Malapit dito is yung Chitlom, BTS Chitlom or Chidlom Platinum Mall. Sikat na sikat ang Platinum Mall kasi para siyang, yun yung Divisoria. Parang gano'n, mga 168 Mall, ganyan. Sikat na sikat yan sa mga vlogger na tinitignan ko. Pero hindi ko nakita. Terminal 21, ang bababaan mo naman is BTS Asok Station. So, yan yung mga prepare ko nun na hindi ko naman napuntahan. So, hopefully guys, kayo mabisita rin ninyo. Meron sila palang sistema guys dito sa Bangkok ha. Gusto ko lang din i-share. Dito sa Bangkok, meron silang system na bibili ka ng food card. Yung food card na yon para siyang reloadable na itatap. Parang hindi siya tap-tap parang hindi siya beep card. Pero para siyang reloadable card. Tapos kapag may bibilhin ka, dun ibabawas, dun ikakaltas. So, napansin ko, majority ng mga food court sa Bangkok, ganun yung sistema nila. Hindi siya yung parang cash na babayaran mo. Bibili ka muna ng food card, re-reload mo siya, tapos yun yung gagamitin mong mode of payment. So, ayun. Gusto ko lang i-note yun sa inyo guys para hindi kayo malito kapag gusto nyo kumain sa mga food court. Okay. Next naman is Chatuchak Weekend Market. Okay. So, eto naman guys, ano siya, outdoor market siya. Tapos, sobrang daming variety na pagpipilian. As in, ando lahat. May damit, may bag, may furniture, may pagkain, at doon ako nakatikim ng masarap na coconut ice cream. So, kung pupunta kayo doon, puntahan ninyo yung stall na nasa gitna na nagtitinda ng coconut ice cream kasi ang sarap talaga ng coconut ice cream doon. So, itong Chatuchak Weekend Market, guys, kaya siya tinawag na weekend market kasi open lang siya kapag weekends. So, kung pupunta kayo ng Bangkok tapos nataon ng weekend, bisitahin nyo na kasi minsan lang siya, hindi siya bukas everyday. Kung pupunta kayo ng Chatuchak Market, open siya ng 9 a.m. to 6 p.m. Tapos, pwedeng MRT yung sakyan nyo or BTS. So, pagdating nyo dun guys sa Chatuchak, mas maganda makakuha kayo ng mapa para hindi kayo malilito kung ano yung pupuntahan ninyo. Kasi nga, by section siya and napakalawak niya. Tapos, gusto ko rin kayo i-remind guys na kapag pupunta kayo ng Chatuchak, meron silang days. Kung halimbawa, pupunta kayo ng Chatuchak, pag Thursday open siya, pero majority, ang priority nilang itinda is yung mga halaman. Okay? Plants. Pag Thursday. Pag Friday naman, wholesalers naman yung priority nila. And kapag Saturday, Sunday, yun, saka sila open lahat. So, mas maganda itaon ninyo yung Chatuchak Weekend Market ninyo, Saturday and Sunday talaga, para ma-maximize ninyo yung trip nyo doon. Okay, another thing is yung Judge Fair. Yung Judge Fair Night Market, hindi din ako nakapunta dito, pero hopefully guys, mapuntahan nyo rin. So, itong Judge Fair Night Market naman, marami rin ditong street food, para siyang tiangge. Okay, nakikita ko rin yan sa mga vlog. Hello po sa mga sa inyo. Kayo ang inspiration ko. Dun ka sa may MRT Blue Line, exit 2 ng Rama 9 Station. Okay, kung pupunta naman kayo ng Pratunam Market, guys, ang bababaan nyo is Ratchathawee Station. Okay, Ratchathawee Station. Ang exit is exit 4 and then maglalakad ka ng 13 minutes. Pwede rin, bababa ka sa Chitlom Station pero maglalakad ka ng 15 minutes. So, pinakamadali kapag pupunta ka ng Pratunam Market is Ratchaprap Station. Ratchaprap Station. Tapos maglalakad ka ng 5 minutes. Wala siya yung parang diretso. So, i-Google Maps nyo na lang kung saan kayo pinakamalapit. Basta yung mga station na yun yung pwede ninyong babaan kapag pupunta kayo ng Pratunam. Chinatown. Eto, Chinatown guys, maraming food trip dito. Kung pupunta kayo ng Chinatown, ang bababaan nyo naman guys is yung Wat Mang Khon. Kasi alam ko marami ditong pang food trip, tapos marami rin siyang templo. So, bahala na lang kayo mag-explore kung ano yung mga gusto ninyong puntahan dyan.
Okay, ano ba yung mga additional na pasyalan? Ito na may mga activities. Manakhon Skywalk. So, itong si Manakhon Skywalk naman, ano siya, ito yung sikat na glass yung sahig. 1,080 baht per person as of this moment, as of this vlog. Open siya ng 10 a.m. to 7 p.m. Bababa kayo sa Chongnonsi Station. Kim Thompson House Museum. Ito naman, ang bababaan nyo is yung National Stadium na BTS train. Tapos, meron din siyang entrance fee. Yung entrance fee niya, guys, is around 200 baht per person. Tapos, open naman siya from 10 a.m. to 5 p.m. So, kung pupunta kayo dito, idagdag nyo na yung MBK. Pati yung Bangkok Art Museum. Kasi yun yung mga magkakalapit doon. Next naman is yung Erawan Museum. So, itong Erawan Museum, nung time ko pumunta ko dito, para sa akin, pwede nyo siyang i-allot ng half day. Okay, pwede nyo siyang i-allot ng half day. Malilibot nyo na siya. So, itong Erawan Museum, meron ako nakikita sa Klook na ang combo niya is Asian City. So, mas makakatipid kayo doon, mas makakamura kayo doon. Pero nung time ko, Erawan Museum lang talaga yung pinuntahan ko. May mga stained glass yung architecture nung parang hagdan. Napakaganda, guys. Ma-amaze kayo. Pero, kung pupunta kayo dito, dress modestly. Okay, dress modestly ulit. Bawal ulit ang shorts, ang mga tube top, ganyan. Kailangan medyo maayos yung damit ninyo. Ito ay open from 9 a.m. to 6 p.m. Yung entrance fee niya is around 400 baht. So, i-convert nyo na lang kung magkano yun sa peso. Chang Erawan na BTS station or Putchao na BTS station. Tapos, from there, malayo siya. Mag-taxi kayo or grab papunta sa mismong Erawan Museum. And, nung time ko, wala akong mahanap na taxi. Pero merong Vietnamese na nakasabay. Meron akong Vietnamese na nakasabay. Sumabay ako sa kanila kasi walang taxi. Tapos, sasakay daw sila ng parang jeep. So, yung parang jeep nila, guys, iba pala yung itsura. Parang ang bayad doon is 10 baht ata. 10 baht or 15 baht. Basta parang kapresyo ng jeep natin. Short distance lang. Dito, parang jeep. Bababa ka, sasakay ka, ganyan. Pero, ang difference, yung kanila, 'di ba sa atin, pag magbabayad ka, ipapaabot mo sa katabi mo. Doon hindi. Ang mangyayari, pagbaba mo, pupunta ka sa driver, tapos ikaw ang mag-aabot. Yun nga, yung kakombo ng Erawan Shrine is yung Asian City. Isa siyang outdoor na museum. And, dun sa mga na-research ko, sa mga nabasa ko, maganda mag-allot kayo ng one day kapag bibisitahin nyo silang dalawa ni Erawan. Kasi combo yan yung ticket nila. Kung bibisitahin mo, mag-allot kayo ng one day. And yun nga, magdala ulit ng maraming tubig and electric fan. May option doon kung pwede kayong mag-golf cart or kung pwede kayong mag-bike. Yan, ganun siya kalawak, guys. So, hindi ko napuntahan yun, pero hopefully, makapunta kayo. Okay, tapos ito pa pala, guys. Assuming, kunwari, na meron kayong one day na gusto ninyong lumabas ng Bangkok, pwede rin. So, ako ang ginawa ko, nag-ayutaya ko ng isang araw. And then, yung ayutaya na yon, gagawa ko ng separate na vlog para dun sa ayutaya. Kung meron kayong mga additional na budget, pwede nyo idagdag yung floating market, yung railway market, ayan, magkaibang rin yan, magkaibang tour din yan. And, of course, pwede rin kayong magpataya. Okay? So, yun yung mga malalapit outside Bangkok na pwede ninyong puntahan, and hindi ko naman siya napuntahan. So, kayo na bahala mag-research. Pero gusto ko lang bigkasin just for your information na, pwede pala ako mag-outside Bangkok ng one day. So, ayun lang, guys. I hope nakatulong ako, guys, sa inyo. Sana nagustuhan ninyo tong vlog ko. Sana naka-help ako sa paggawa ng itinerary ninyo. Kayo na bahala mag-mix and match. Pero, yun lang. Enjoy!